Diyos ta ugma ang fugad tanitaman ng wala dito. Marayo iya po ta kigatang sangawi ta templo na kiddo to i-prepare tang dami futuan na nono tang ta pangitabot tang to dayo ta misa. Ay siya tang bubuhay ya. Tayo po ay tumayong lahat. Yumuko at manalangin. Diyos naming lumikha ng langit at ng lupa, kataas-taasang Diyos, Hari ng mga hari. Sa iyo lahat, Panginoon, ang pinakamataas na papurit pagsamba. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataon, Panginoon, ay pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin upang magsama-sama, upang purihin ka, dakilain ka, itataas ang iyong pangalan. Panginoon, dalangin namin na ang banal na Espiritu ang siyang manguna sa amin at patawarin mo din kami sa aming mga nagawang kasalanan upang sa ganon ay magiging karapat-dapat kami sa pagsamba namin sa iyo, Panginoon. At itanim mo, Panginoon, sa puso't isipan namin
ang iyong mga salita na maririnig namin upang sa ganon, Panginoon, ay maisabuhay namin sa araw-araw, Panginoon. I-bless mo, Panginoon, ang lahat ng parte ng gawain ito. Naway, Panginoon, ikaw lamang ang siyang maitataas at madakila. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Patuloy po tayong tumayo. Pagkatas kami ay wagsang taawit yan po. Kunay kanyan na urong naman ako. Sa lahat ng pagkakataon, si Yahweh ay aking pupurihin. Pagpupuri ko sa Kanya, hindi ko papatigilin. Aking pupurihin Kanyang mga gawa. Kayo'y naaapi, makinig, matuwa. Ang kadakilaan niya ay ihayag at ang ngalan niya ay purihin ng lahat. Ang aking dalangin dininig ng Diyos, inalis niya sa akin ang lahat kong takot. Nagalak ang aking umasa sa Kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumawag sa Diyos ang walang pag-asa. Sila'y iniligtas sa hirap at lusa. Ang hanghel ang siya'y bantay sa may takot sa Kanya. Sa mga panganib, sila'y kinukupkop. Tignan mo at lasapin ang kabutihan ni Yahweh. Mapalad ang mga taong nananalig sa Kanya. Matakot kay Yahweh kayo na Kanyang bayan. Nang makamtan ninyo ang lahat ng bagay. Kahit mga leon ay nagugutom din, sila'y nakukulang sa hustong pagkain. Ngunit ang sinumang kay Yahweh ay sumunod. Mabubuting bagay sa Kanya hindi mauudlot. Lapit ako, dinggin, mga kaibigan. At kayo ngayon aking tuturuan na si Yahweh ay dapat sundit, igalang. Sinong may gusto ng mahabang buhay? Sinong may nais ng masaganang buhay? Sila dila mo'y pigilan sa paghabi ng kasamaan. Mabuti ang gamit, masama, layuan. Pagsikapan, kamtin ang kapayapaan. Mga mata ni Yahweh sa matuwid na nakatuon. Sa kanilang pagdaing, lagi siyang tumutugon. Sa mga masasama, siya'y tumatalikod. At sa alaala, sila'y mawawala. Agad dinirinig, daing ng matuwid. Iniligtas ni sila sa mga panganib. Tinutulungan niya mga magdurusa at di binibigo ang walang pag-asa. Ang mga taong matuwid
may suliranin man. Sa tulong ni Yahweh, agad maibsan. Kukupkupin niya ng lubusan. Kahit isang butoy hindi mababalik. Ngunit ang masama ay kasamaan. Kasamaan din. Sa taglay na buhay ang siyang kikitil. Mga lingkod niya kanyang ililigtas sa nagpapasakop siya ang mag-iing. Amen. Maraya uli ako. Just a fugag ditang ngamin, waragi ira, ipopo tambi po iyapo, amutan to ang inatang pinagurayang, uritan nagpasa, matagong ana for sure tam mapangit tam. So yari, ay bitata ka mo to, kansyonan tam po iyapo. Diyos na makapangyarihan, Haring kataas-taasan, sa aking puso ay nananahan.
dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Ipapatan po iyapot ang ragi. Ang nasa kawe po ay i-welcome tampo ay katagi-tagday. Papatang poliyapot ang muragi ira, marayaw iya pusos. So, sa ngawe po, announcement lang po General Fellowship ng Kabataan is on 11 this coming Saturday po. So, yari wayatan po mag-invite to kabataan ira to mag-join ta fellowship. So, ginatam labi po itad day to mansyong, nagay na po na mensahe, ipapatan po iya po ragi.
Muli, ako po ay bumabati ng isang mapagpalang hapon sa ating lahat. Hindi po ako magsasawang uulit-ulitin. Sabihin sa inyo na ang araw na ito ay araw ng Panginoon, Lord's Day, kung kaya't nararapat lamang na bigyan natin ng mataas na pagpapahalaga ang ganitong araw. Ibinibigay o ipinagkakaloob ng Diyos sa atin ang buong 6 na araw sa pagtatrabaho, paghahanap buhay o anumang ibang gawain. Ngunit pagdating ng linggo, marapat lamang na pahalagahan natin ang paghahandog natin ng pagsamba sa Kanya. Kung kaya maaari po nating isang tabi muna sa susunod po na mga linggong darating ay hindi po dapat piliin na ang araw ng pagsamba ang isasantabi, kundi ang isasantabi dapat ay ang mga bagay na sa palagay natin ay siyang dahilan kung bakit hindi tayo nakakadalo minsan sa paghahandog ng pagsamba sa Diyos. Matagal na pong itinuro ng Diyos sa kanyang mga piniling tao na ang Sabbath day na matatawag, Lord's Day sa ngayon sa panahon natin, ay dapat pinapahalagahan ng kanyang mga pinili at tinawag na maging bahagi ng kanyang pamilya. So gusto ko lang pong ipaalala sa atin ang katotohanan yan upang ito ang magiging gabay natin sa kung ano ang dapat nating pagturing sa araw ng Panginoon sa tuwing linggo. So ngayon, tayo po ay tumayo at bigyang galang ang salita niya na mapapasa natin sa Aklat ng Mga Awit 139, page 598 sa Bibliang Tagalog na ginagamit natin. Aklat ng Mga Awit 139 at babasahin lang po natin ng 2 talata, ang ika-23 at 24 na talata. At ganito po ang mababasa. O Diyos, ako'y siyasatin. Alamin ang aking isip. Subukin mo ako ngayon kung ano ang aking nais. Kung ako ay hindi tapat, ito'y iyong nababatid. Sa buhay na walang hanggan, samahan mo at ihatid. Tayo po'y manalangin. Mahabaging Diyos, kabanal-banalan, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po ay lumalapit sa iyo, nagpapakumbaba. Dinadakil at pinupuri ka namin sa ipinagkaloob mong oras sa amin upang kami po ay maparito at mapakinggan ang iyong mga turo, sapagkat ito po ang lubos na aming kailangan at tinahangad, sapagkat ang mga salita mo lamang ang tunay na gabay, tanglaw o ilaw sa aming mga buhay, Panginoon. Hindi kami mabubuhay ng malayo sa iyong mga turo, sapagkat sinabi mismo ng Panginoong Hesus na ang tao'y hindi lamang nabubuhay sa pagkain, ngunit sa bawat salita na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Tulungan mo nawa kami na sa ganitong oras ay maging handa kaming makinig
At huwag kaming dalawin ng antok, Panginoon. Pagkus ay tulungan mo kaming gising palagi. Ang aming mga diwa, buksan mo ang aming mga puso at aming kaisipan na ang iyong banal na Espiritu ang siyang mangusap sa amin at magbibigay ng katalinuhang kailangan namin para maunawaan namin ang iyong turo, Panginoon. Gawin manawang malinis ang aming mga puso, nasisidlan ng mga turong nanggagaling mismo sa banal mong mga salita. Tulungan mo kami, Panginoon, pati ang iyong abang lingkod na gagamitin mong magpapahayag, nawa ay pagharian mo. Maraming salamat, Lord. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige, tayo po ay umupo. Ang kalimitan po na nangyayari sa atin, madali po nating o mas madali para sa atin ang pagsusuri sa iba. Mas madaling gawing suriin ang ginagawa ng iba kaysa sa sinusuri natin ang ating sarili. Madali para sa atin na mapansin natin ang mga kamalian ng mga ibang tao na nakapaligid sa atin. Ngunit, kalimitan ay we are very slow to recognize ang mga nakatagong mga kasalanan sa ating mga puso. Yan po ang tunay na kalagayan natin dahil nga sa sinful na nature natin. Dito sa isinulat ni David na awit ng panalangin niya sa Panginoon, itong binasa natin na 2 talata, verses 23 and 24, ay nagpapakita ng isang napakalalim na paghangad sa isang mahalagang bagay sa pamamagitan ng kanyang panalangin. It is a remarkable prayer. Pagkatapos niyang i-declare na ang Diyos ay alam niya lahat ng bagay from verses 1 to 18 nitong Psalm 139. Walang hindi alam ang Diyos. Kung babasahin po natin lahat kasi ang Psalm 139, mahaba siya. Ngunit sa verses 1 to 18, na ilathala, na ihayag ni David na ang Diyos ay alam niya ang lahat ng bagay. Walang hindi alam ang Diyos. Walang hindi nasasaliksik ang Diyos. Walang hindi natatarok ang Diyos. At pagkatapos niyang ihayag ito, inihayag din ni David ang kanyang pag-ayaw, ang kanyang galit sa masama sa verses 19 to 22. Ang imprecatory prayer pa nga niya dyan sa verses 19 to 22, ang sabi niya, ang hangad ko, aking Diyos, patayin mo ang masama. At ang mga mararahas ay iwanan akong kusa. Mayroon silang sinasabing masasama laban sa iyo at kanilang dinudusta pati na ang pangalan mo. Lubos akong nasusuklam sa sino mang muhi sa iyo. Ang lahat ng nag-aal sa laban sa iyo hindi ko gusto. Lubos akong nagagalit. Lubos din ang pagkasuklam sa ganong mga tao, ang turing ko ay kaaway. Bagamat yan ay pinaliwanag ko na sa klase natin sa hermeneutics noon ng imprecatory psalm, ay honest expression lamang ng nararamdaman ng isang tao katulad ni David, ay hindi yan patayan upang hilingin din natin ng katulad ng hinihiling ni David na patayin ng Diyos ang mga masasama. Sapagkat hindi po yan sang-ayon sa buong katuruan ng buong Biblia. Inihahayag lamang niya
ang kanyang pag-ayaw, ang kanyang galit sa mga masasama na hindi ginagalang ng Diyos. Ngunit pagkatapos ng lahat yan, sa huli ng kanyang panalangin, hindi siya gumawa ng conclusion na, Lord, suriin mo ang aking mga kaaway. Hindi niya sinabi sa kanyang panalangin na, subukin mo ang aking mga kaaway o subukin mo ang mga masama. Instead, ang panalangin niya, Lord, examine me. Siyasatin. Ako'y siyasatin. O Diyos, yan ang hiling niya. So, yan ay isang uri ng panalangin ng isang mapagkumbabang mananampalataya nang hinahangad niya ay tunay na kabanalan kaysa sa pagpapalinis ng kanyang sarili or self-justification. Nauunawaan ni David na tanging ang Diyos lamang ang makapaghahayag sa natatago sa kaloob-looban natin. Only God can expose what lies beneath the surface. Yung hindi kayang tignan ng ating mga mata, yung hindi nasasaliksik ng ating mga senses, ang Diyos ay kaya niyang saliksikin. He could even expose kung ano ang mga natatagong bagay sa kaloob-looban natin. Kaya, kung ninanais nating lumago kay Kristo, sapagkat yan naman ang hangad ng Diyos para sa atin. Ang hangad ng Diyos para sa atin na nasusulat sa Roma 8 ay ganito po, sa Bagong Tipan. Ang sabi niya sa Roma 8:29 ay ganito, para marinig po natin. Sapagkat sa mulat mulapay, alam na ng Diyos kung sino ang magiging kanya, at ang mga ito'y pinili niya upang maging tulad ng kanyang anak. Sa gayon, ang anak ang naging panganay sa lahat ng maraming magkakapatid. Ang pinakahinahangad ng Diyos sa pagtawag, pagpili sa atin, na itinuring niyang kanya, dahil yan ang sabi ng sulat, sapagkat sa mulat mulapay alam na ng Diyos kung sino ang magiging kanya. Dati nang alam ng Diyos at pinili niya tayo sa mulat mula pa. Ibig sabihin, hindi pa tayo nilalalang. Ay pinili na tayo ng Diyos upang, anong hangad niya? Upang maging tulad ng kanyang anak. So, ang hangarin ng Diyos sa atin ay Christ-likeness, na tayo'y maging katulad ng kanyang anak na si Jesus. Ngunit paano mangyayari yan? So ito, ang pag-uusapan natin. Ano dapat ang inahangad natin bilang kanyang itinuturing na pinili at kanya, pag-aari ng Diyos? Ano dapat ang inahangad natin sa bawat araw, sa bawat paggising natin? Katulad ni David, ito po, may 3 bagay akong nais ihayag at sabihin sa inyo tungkol sa panalangin ni David dito sa Awit 139. 3 bagay na lubos na dapat nating hangarin. Hindi lang minsan, bagkus araw-araw sa pamumuhay natin. So, ang title ng mensahe ay The Believer's Highest Desire in His Life. The Believer's Highest Desire in His Life. Ang pinakamataas na hinahangad ng bawat mananampalataya sa kanyang buhay. Ang hangad ng Diyos na ihayag na tayo'y itutulad niya sa kanyang anak na si Jesus. Kung kaya't ito dapat din ang inahangad natin. At para mangyari yan, ay may 3 bagay
na ipinaparating ang salita ng Diyos sa atin. Una po, sa verse 23, part A, ng binasa natin. Sa Tagalog niya sabi, O Diyos, ako'y siyasatin. Sa English niya, ang sabi, Search me, O God, and know my heart. So ano ang unang point? Hangarin natin na saliksikin ng Diyos ang ating puso. Araw-araw dapat. Hangarin natin saliksikin ng Diyos ang ating mga puso. Ang ibig sabihin ng pagsisiyasat, search sa English, ay to investigate thoroughly. Yung talagang titignan niyang mabuti, yung walang makakalusot, sapagkat kapag ang Diyos ang nagsiyasat, walang makakalusot. Dahil alam nga niya ang lahat ng bagay. Yun nga ang pinahayag ni David na nauna, from verses 1 to 18. Saan ako makapagtatago sa iyong presensya? Sabi ni David, wala. Alam lahat ng Diyos. Ang Diyos ay palaging nasa lahat ng pagkakataon. So kung ang hangad ni David is to magpasiyasat, no, to be searched by God, magpasiyasat sa Diyos. Sinasabi niya kay Lord, siyasatin mo ang bawat kasuluk-sulukan ng aking puso. Alam naman natin na kapag sinabing puso sa Biblia, ito po ang sentro ng ating mga ninanais, ang sentro ng ating motibo, ang sentro ng ating nararamdaman o affections. It is also the center of our will. Kaya nga, we are very prone, no? Tayo po ay na-expose palagi, natutukso, na ang tignan natin o pinagtutuunan natin ng pansin ay ang iba, ang kamalian ng iba. Ngunit, ang dapat na mas hinahangad natin ay ang siyasatin tayo mismo ng Diyos. Ang sarili natin, ang focus dapat natin. Sapagkat, bakit? Napakarami nating kasalanan, napakarami nating pagkakamali. Ngunit ang pinagtutuunan pa natin ng pansin ay ang pagkakamali ng iba. Hindi ba't nararapat ng sarili nating kakulangan ang dapat na ipasiyasat natin sa Diyos? Yan din ang turo ng Panginoong Yesus. Sa Matthew chapter 7, ano ang sabi ng Panginoong Yesus? Kung titignan po natin ang turo niya. Sa Mateo Kapitulo 7, ganito ang sabi ng Panginoong Yesus. Sa verse 3, Matthew 7, mula sa verse 3. Bakit mo pinapansin ang puwing sa mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang trosong nasa iyong mata? Paano mong masasabi sa iyong kapatid, halika't aalisin ko ang puwing mo, gayong troso ang nasa mata mo? Mapagkunwari, alisin mo muna ang trosong nasa iyong mata, at sa gayon, makakakita kang mabuti at maaalis mo ang puwing ng iyong kapatid. Ang turo ng Panginoong Yesus, unahin nating siyasatin ang ating mga sarili bago natin pansinin at pagtuunan ng atensyon ang kamalian ng iba. Sapagkat mas mahalaga sa Diyos na ipinapasiyasat natin ang ating sarili katulad ng hangarin ni David. Pagkatapos niyang ihayag ang kanyang galit sa masasama, hindi niya sinabi na siyasatin mo ang mga masasama, siyasatin mo ang ating mga kaaway. Hindi. Ang hangad ni David, siyasatin mo ako, O Diyos. So yan ay mahalaga. Sabi sa 1 Samuel chapter 16 verse 7, ang tao ay tumitingin sa panlabas na kaanyuan, ngunit ang Diyos ay tinitignan ang ating mga puso. So kapag sinabi ni David, search me, O God, and know my heart, hindi niya sinasabi na, o kaya sinasabihan niya ang Diyos ng bagay na hindi nalalaman ng Diyos. Hindi yun.
Sapagkat alam lahat ng Diyos ang bagay. Ang gustong sabihin ni David dito is, hinihiling niya sa Diyos, ipinapanalangin niya na ipakita sa Kanya, to reveal to Him what He cannot see about Himself. Yan dapat ang hinahangad natin, na araw-araw ihayag ng Diyos, ipakita sa atin ang bagay na hindi natin nakikita patungkol sa ating sarili. Ang Diyos lang ang may kakayahang gumawa niyan. Kaya nga, kung minsan, kung tayo ay pinupuna sa ating pagkakamali, nasasaktan tayo, ayaw natin. Kapag nako-confront tayo sa ating kamalian, we tend to answer back. We tend to defend. Ngunit ang tunay na Kristiyano, ang tunay na mananampalataya, hinahangad niya na siya ay siyasatin ng Diyos, lalo ng kanyang puso. Dapat ganyan tayo, mga kapatid. Napakaraming mga natatagong kasalanan, kahit o sa kabila o sa likod ng tinatawag na respectable behavior. Sa labas, maaaring makita mo ang isang taong respetable. Ngunit, hindi natin nakikita kung may pride siya sa kaloob-looban. Hindi natin nakikita kung merong envy sa kanyang puso. Kung merong bitterness. Kung merong self-righteousness. Kung merong secret unbelief. O kaya impure desires. Hindi natin nakikita. Ngunit ang Diyos, nakikita niyang lahat yan. Kung kaya't, marapat lamang nang hilingin natin sa Diyos katulad ni David, araw-araw ay siyasatin niya tayo ang ating mga puso. Kung hindi natin kayang tignan sa ating mga mata ang mga bagay na yon, ang pride na yan, ang envy na yan, ang covetousness na yan, ang impure thoughts na yan, kailanman ay hindi yan makakatakas sa paningin ng Diyos. Kung kaya't nararapat lamang na ipasiyasat natin sa Diyos ang ating mga puso. Ang panalangin ni David ay tinuturuan niya tayo ng pagkakaroon ng tinatawag na genuine repentance. At ang genuine repentance ay nag-uumpisa lamang sa tapat na pagsisiyasat sa ating mga sarili sa harapan ng Diyos. Pag-amin sa ating mga kasalanang inihahayag mismo ng Diyos sa atin. Kaya nga ang sabi ni David pa sa Psalm 19 verse 12, maganda po ang nakasulat dito at gusto ko pong basahin sa inyo. Ang sabi niya sa Psalm 19 verse 12, awit 19 verse 12, walang taong pumupuna sa sarili niyang kamalian. Tama naman, di ba? Iligtas mo ako, Yahweh, sa lihim na kasalanan. Yan dapat ang hinahangad natin tulad ni David. Wala tayong kakayahang punahin ang sarili nating kamalian. Bagkus, palagi tayong nagdi-defend. We always justify ang ating kamalian. Ngunit kapag tayo'y tunay na binago ng Diyos, ang hiling dapat natin, iligtas mo ako, Yahweh, sa lihim na kasalanan. Magpasaliksik tayo sa Diyos. Magpasiyasat tayo sa Kanya araw-araw. Kailangang hangarin natin ang malinis na motibo o hangarin. Ang Diyos ay hindi lamang siya concerned sa ating mga ginagawa, ngunit ang concern niya, ang tuon ng Diyos ay kung anong rason bakit natin ginagawa yon. Kasi maaaring pagkukunwari lamang. Di ba binasa natin dun sa Matthew 7 kanina, mga mapagkunwari, sabi ni Jesus. Kasi kung gawain lamang, maraming gumagawa ng mga mabubuting gawa, ngunit ang kanilang motibo ay hindi para ihayag ang kabutihan ng Diyos, bagkus ay upang makamtan nila ang papuri sa kanila.
Napakaraming gumagawa ng ganun. Sa social media na lang. Kung ano-anong ginagawa para lang mapansin sila. At kumita pa sa meta. No? Madali para sa atin or posible po para sa atin ang manalangin for recognition. Madali lang ang magsilbing sinasabi natin just for applause, para palakpakan lang tayo, para i-recognize. Madali lang ang magbigay, lalo na kung ang pagbibigay ay may kapalit na pagpupuri sa'yo. Madali din ang mag-preach, katulad naming mga preacher, just for popularity. Kaya kung ano-anong content ang nakikita natin sa social media, just for them to become popular. Maliban doon sa mga seryoso na naghahayag lang ng katotohanan ang kanilang hangad at ginagawa. Ngunit ang puso, mga kapatid, na tunay na binago ng kagandahang loob ng Diyos, a heart truly transformed by grace, desires to please God rather than impress people. Yan ang tunay. Kaya nga kailangang ipasiyasat natin sa Diyos araw-araw ang ating mga puso, sapagkat siyang nakakasaliksik even the motives behind our thoughts na sinasabi. So ang tanong natin sa ating mga sarili, bilang personal reflection natin, mga kapatid, ang mga hangarin ba natin ay nakakapagbigay ng lugod sa Diyos? Are my motives pleasing to God? Meron bang natatagong kasalanan na ayaw kong i-confess sa Diyos? Nabubuhay ba ako para sa kaluwalhatian ng Diyos o para sa kaluwalhatian ng sarili ko? Kailangan imbitahan natin ang Diyos na siyasatin ang ating mga puso. Yan ang una na dapat tinahangad nating mga tunay na mananampalataya. Araw-araw dapat. Pangalawa, ang sabi niya ni David sa part B ng verse 23, subukin mo ako ngayon kung ano ang aking nais. Try me and know my thoughts sa English. Ipasaliksik natin sa Diyos pati ang laman ng ating isipan. Ang salitang try dito sa English, itong subukin, sabi niya sa Tagalog, subukin mo ako ngayon. Yan ay isang salita na ginagamit na subukin ang isang bakal sa pamamagitan ng apoy upang mapatunayan ang kanyang purity, ang pagkatotoo. Ang Diyos ay sinusubok niya tayo. Hindi upang tayo ay pasamain. Hindi upang tayo ay puksain. Not to destroy His children, but to expose what needs refining. God is testing us para ihayag niya kung ano ang dapat na mapadalisay sa atin. Si David, hiniling niya sa Diyos na siyasatin, subukin ang kanyang isip, ang laman ng kanyang isip. Sapagkat ang ating isip kasi, our thought life na tinatawag, ay yan ang pinanggagalingan ng ating karakter. Ang sabi nga sa English, as we think, so we become. Kung nasi ka man nono, ay yun ang makikita sa galaw mo. So ano dapat? Kung tayo'y nababahala, kailangan i-surrender natin sa Diyos even our anxious worries. Ang salitang Hebreo na ginamit dyan ay idini-describe niya ang pagkabahala or troubling thoughts. Yung nakapagbibigay ng pagkabahala sa iyo. Si David, alam niya kung ano ang ibig sabihin ng takot. Alam niya ang ibig sabihin ng discouragement. Sapagkat naranasan niya. Alam niya
ang tinatawag na emotional struggles. At instead of hiding them, he surrendered them to God. Ipinagkatiwala niya ang lahat sa Diyos. Kahit pa nung panahong siya'y nakagawa ng mabigat na kasalanan, nagpatira pa siya. Kung babasahin po natin ang Psalm 51, doon natin makikita ang tunay na expression ng pagsisisi ni David sa kanyang nagawa. Hindi siya lumayo sa Diyos, bagkus ay mas lalo siyang tumakbo, palapit sa nag-iisang makapagpapadalisay muli sa Kanya. Sa nag-iisang Diyos na makapagpapatawad sa Kanya. Sa nag-iisang Diyos na pwedeng mag-ayos muli sa buhay niya. Ang Diyos hindi lamang basta kinakalma niya ang mga iba't ibang sirkumstansyang nararanasan natin sa buhay. Ngunit binibigyan niya tayo ng kapayapaan. Kapayapaang hindi matarok ng ating mga isipan that will guard our hearts and minds in Christ Jesus. Ayon sa Philippians 4:6-7. Kaya't nararapat lamang, mga kapatid, na hangarin nating magpasakop palagi sa Diyos. At isa pa, mahalaga ito. Kailangan natin isubmit sa Diyos, ipagkatiwala sa Kanya ang mga sinful patterns na nangyayari sa buhay natin. Ang kasalanan kasi usually ay nag-uumpisa yan bago pa makita sa ating mga ginagawa. Katulad ng lust, saan ba nag-uumpisa yan? Sa pag-iisip. Also, bitterness begins in thoughts. Pride also ay nag-uugat sa ating maling pag-iisip. Ang unbelief o hindi paniniwala, hindi pananampalataya ay nag-uumpisa din sa ating pag-iisip. Kung kaya't ang sabi ni Apostol Pablo sa Romans chapter 12 verse 2, be transformed by the renewing of your minds. Ang ating isipan ay dapat tuloy-tuloy na sinisiyasat, sinusubok ng salita ng Diyos. Yan ang sukatan natin. Yan ang sukatan natin. Ano ang sabi ni Apostol Pablo sa Philippians? Whatever is true, whatever is pure, whatever is praiseworthy, whatever is lovable, think about all these things. Yan dapat ang palaging laman ng inyong mga isipan. Napakadali po. Katulad ng isang garden. Kayong mga magsasaka, alam nyo, na kapag ang ating mga bukirin ay napabayaan, napakadaling tumubo ng mga damo, hindi ba? Kaya nga, kailangan nyong mag-spray. Ganon din po sa ating isipan. Kapag hindi po natin nababantayan, yan ay nagiging fertile ground para sa makasalanang pag-iisip. Ang Kristiyano ay dapat tuloy-tuloy na hinahangad niyang ipapalit sa Diyos ang harmful thoughts and replace them with God's truth na nababasa natin sa Kanyang mga salita. Kaya, ang personal reflection natin dito, tanungin natin ang ating mga sarili. Ano ba ang nag-o-occupy sa ating mga isipan sa maraming pagkakataon? Ang mga iniisip ba natin ay nakakalugod kay Kristo? Pinupuno ba natin ang ating mga isipan ng salita ng Diyos o mga makamundong impluensya? Kaya marapat lamang na araw-araw, isa sa pinakamataas na hangarin dapat natin na ipanalangin
is pray for a renewed mind. Isang pag-iisip na tunay na binago ng Diyos. Yan ang pangalawa. Pangatlo, sa verse 24, sabi ni David, kung ako ay hindi tapat, ito'y iyong nababatid. Sa buhay na walang hanggan, samahan mo at ihatid. Sa English niya, and see if there be any wicked way in me, and lead me in the way everlasting. So nakita natin ang progression ng panalangin ni David mula sa pagpapasiyasat sa kanyang puso, pagsubok sa kanyang iniisip, at ngayon naman, kung paano siya namumuhay, ang direction ng pamumuhay niya. Ang Kristyanismo, mga kapatid, ay hindi lamang pag-iwas sa maling daan, ngunit ito din ay paglakad sa tamang daan kung saan ang Diyos ang nangunguna sa atin. Kailangang piliin natin na sundin ang direksyon ng Diyos sa buhay natin. Hiniling ni David na ihayag ng Diyos sa kanya ang anumang makasalanang direksyon bago akayin siya ng maling direksyon na yan palayo sa Diyos. Ang sabi niya sa Psalm 119 verse 105, Your word is a lamp to my feet and a light to my path. Ang salita mo ay tanglaw sa aking nilalakaran. Mahalaga po yan. Ang Diyos ay pinangungunahan niya tayo. Tayo na nagpapasakop sa kanyang mga salita. Ang araw-araw, daily obedience ay nabubuo sa mga maliliit, simple, faithful steps. Tandaan po natin yan. At pinakamahalaga sa lahat, hangad ni David, sabi niya, sa buhay na walang hanggan, samahan mo at ihatid. Alam ni David na walang ibang makakapaghatid sa kanya, makapagbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan, kundi ang Diyos lamang. Kaya ito ang pinakahihiling niya. Sa buhay na walang hanggan, samahan mo at ihatid. Ang sabi ni Jesus sa John 14:6, siya ang daan. Siya ang buhay, ang katotohanan. Walang makakapunta sa kanyang Ama malibang siya ang magdadala sa kanya o sa sino man sa kanyang Ama. Ang Christian na pamumuhay, mga kapatid, ay hindi lamang ang paghihintay natin na makarating tayo doon sa kaharian ng Diyos balang araw. Ngunit ito din ay pagsunod sa Panginoon, araw-araw, walking with Christ every day, hanggat tayo po ay makarating doon sa hinangad ng Diyos na eternal destiny natin. Ultimately, ang daan na yan na hinahangad ni David ay walang iba kundi si Kristo lamang. Sa Kanya lang matatagpuan ang everlasting way. It is Christ Himself. So mga kapatid, tanungin po natin ang ating mga sarili. Ang Diyos lamang kasi ang nakapagbibigay ng tamang direksyon sa buhay natin. Tanungin po natin ang ating mga sarili. Ang buhay ko ba ay nakatuon sa mas lalong paglapit ko kay Kristo? Ang mga desisyong ginagawa ko ba araw-araw ay pinangungunahan ako sa kabanalang hinahangad ng Diyos para sa akin? Or am I following my own desires o God's direction? Kaya kailangan nating ipanalangin araw-araw na ang Diyos ang manguna sa atin. So, bilang panghuli, mga kapatid, sabi ko kanina,
Ang tuon lang dapat natin palagi ay ang sarili natin. Magpasiyasat tayo sa Diyos. Anong hiling pa ni David? Magpasubok tayo sa Diyos. Hilingin natin na pangunahan tayo ng Diyos sa lahat ng ating gagawin. Sapagkat ano bang mapapala natin? Kung nalalaman ba natin ang kamalian ng iba, even their secret sins, kung nalaman ba natin, magbibigay ba yan ng kapayapaan sa atin, sa sarili nating mga pagkakamaling kasalanan? Hindi. It is only God's forgiveness ang makapagdudulot ng kapayapaan sa atin. Hindi ang pag-alam natin sa kamaliang ginagawa ng iba. Kaya pagtunan natin ang sarili nating kamalian at kasalanan at lubos nating hilingin sa Diyos sa pamamagitan ng pagmamakaawa na patawarin niya tayo, pagkabanalin niya tayo. Dahil sa huli, tayo din ang haharap sa hukuman ni Kristo at hindi yung ibang tao na ating siniyasat sa kanilang pagkakamali. Si David, kailanman ay hindi siya nag-rely. Yung kumpiyansa niya ay hindi sa dahil sa kanyang sariling kabutihan, kundi ang kumpiyansa niya ay sa kagandahang loob ng Diyos. It is in God's grace. Kaya mga kapatid, ulitin kong sabihin, ang Diyos ay inihahayag niya ang ating mga kamalian, ang ating mga kasalanan, hindi upang kondenahin tayo, but to conform us to the image of Christ. Upang maging kawangis natin si Jesus na kanyang anak na ating Panginoon. Kaya, kung ganyan ang hangarin ng Diyos sa atin, huwag tayong mag-alinlangan, huwag tayong matakot na magpasiyasat, magpasubok sa Diyos. Let's not fear God's searching gaze, sapagkat ang Diyos na siyang nakakaalam sa lahat ng bagay, pati ang laman ng ating mga isipan, at bawat corner, bawat sulok ng ating mga puso, ay siya din ang Diyos na mapagpatawad. Siya din ang Diyos na may kakayahang padalisayin at linisin tayo. At siya din ang Diyos that faithfully leads us to the way everlasting. Kaya mga kapatid, araw-araw dapat i-practice natin ito. Self-examination before God. Gawin natin ang Psalm 139 verses 23 to 24, bahagi ng ating regular prayer life na iniimbita natin palagi ang Diyos na ihayag niya sa atin ang ating mga natatagong kasalanan, ang mga maling hangarin o wrong motives at ang sinful attitudes upang baguhin niya tayo. Kung tayo ay kinoconvict ng Diyos, we respond immediately. Huwag nating baliwalain ang conviction ng Holy Spirit. Kapag ina-expose ng Holy Spirit ang sinful pattern natin, maging sa ating pananalita, sa anumang ating ginagawa o sa ating mga iniisip, huwag tayong mag-excuse, huwag nating i-ignore. Confess it immediately. Repent. Magsisi tayo at manalig tayo sa pagpapatawad ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Kaya nga, sinabi niya sa 1 John chapter 1 verse 9. Ano bang sabi doon? Basahin ko para marinig po natin. Ang sabi sa 1 John 1:9, subalit, kung ipinapahayag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maaasahan nating patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Yan ang sinasabi ng banal na kasulatan sa atin. Ang tunay na pagsasaliksik sa ating mga sarili ay hindi po kumpleto hanggat hindi nakikita ang resulta ng transformation sa atin.
Kaya araw-araw natin hangarin mga kapatid. Hilingin natin sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin each day na pangunahan niya tayo sa bawat hakbang ng ating pamumuhay according to His Word and to make your life increasingly reflect the character of Jesus. Yun dapat ang pinakamataas na hangarin natin na nahahayag ang kaluwalhatian ng Diyos, ang kaluwalhatian ni Kristo sa buhay natin. Sa lahat ng kaparaanan, sa pananalita natin, sa ating pagkikipagkapwa, sa lahat ng gawaing nakikita sa atin. Maihayag nawa ang kadakilaan ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, tunay, Panginoon, ng iyong mga salita ay buhay, makapangyarihan. Mas matalim pa sa espada na dalawa ang talim, Panginoon, na kayang saliksikin ang kaibuturan ng aming mga puso't isipan. Salamat sa pagtuturo mo sa amin sa hapong ito, na kailangan naming pagtuunan ang sarili naming mga kamalian at kasalanan at hangarin naming magpadalisay sa iyo, Panginoon. Now we genuinely repent of every sin that we commit and ask for your forgiveness. Tulungan mo kami na wag naming pagtutuunan ang pagkukulang, ang pagkakamali, ang kasalanan ng ibang tao, sapagkat kami mismo, sabi mismo ng Panginoong Yesus, ay sarili namin ang dapat naming siyasatin dahil mas malaki pa ang balakid na nakikita sa amin kaysa sa ibang tao. Ikaw nawa, Panginoon, ang maging sukatan namin palagi ang iyong kadakilaan, ang iyong kabanalan, upang palagi po naming tinitignan ang aming mga sarili na mga pagpapakumbaba sa iyong harapan, sapagkat ikaw lamang ang nakakasaliksik sa lahat ng bagay patungkol sa amin. Pagpalain mo nawa ang mensaheng ito sa aming mga puso't isipan. Panatilihin mo, Panginoon, upang itong makita sa pamumuhay namin. At ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Marayaw iya po ang mensahe na ito nag-erat ka na kadadadyon ito. Ikat na wik yung masanto ang kalakot. Kumagitan tayo sa loob. Dito ang minagalalo ng Diyos ni Diyos nga makapamatan namin ang Diyos ang masanto. Lord, aso ko niya mga tarubang sa pagkalin nyo. Mamay kami ama niyo ko magpalabalo at ububog mo ira iperatalo at kadadating. Ibulang ama tapos tunulo ni tibili ko na rin kasi yung ama tainagagaw ang matapat tolil. Ito ako ama to asisiga mo yung hutu at katagitag dito ni kami. Laputan mo ama marita tanono pami ito lugar ama tamalawan ama kasimulo pakareman na kami ama tapin kami na rin marino kami ama umarubang ama tanikaw no nagpalo ama ang mensahe tapos
niraktan mo mga takaratan. Pato mo mga takaratan. Nuno mi. Kundi ka pa ama offering ni ama. Bensyo nga mo ama ipukapalag na. May mga tagpong babagong na sakripisyo ama. Bensyo nga mo ka ama awan po may tagpong na. Kundi ka pa ama nalilaman ako mundog ni ama ay sikapag ako. May plano tani lamang ang pilisan ko lang ako. Pambalo ama, ibes mo ama mensahe taputul na katali-tali marayo ka tayo ito sa mitan na ganaya kong Jesus. Amen.
Ngayon ay dumako tayo sa huling hapunan ng ating Panginoong Yesus na siyang magpapaalala sa atin sa kadakilaan ng kanyang pag-ibig. At pinili niyang ibigay ang kanyang sarili para tayo itubusin upang tayo mapatawad sa ating mga kasalanan. Binili niya tayo sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo. At ang bilin sa atin ay gagawin natin ito bilang pagpapahayag sa kadakilaan ng kanyang pag-ibig hanggang sa kanyang muling pagparito o pagbabalik. Alam natin na nalalapit na ang muling pagbabalik ng ating Panginoong Yesus. Ayon sa mga nakikita nating palatandahang siya mismo ang nagsabi. Kung kaya dapat tayong maging handa. At habang sineselebrate po natin ang banal na hapunan, nawa ay palaging buhay sa ating mga puso at isipan ang kahalagahan ng katawan at dugo ng ating Panginoon. At ito din dapat ang hinahangad natin ipahayag sapagkat ito nga ang sinasabi ang bilin ng banal na kasulatan. Kaya dapat parapat lamang na bigyan natin ng mataas na pagpapahalaga ang gagawin natin ito sapagkat lubos na mahalaga. Walang kasing halaga sa totoo lang ang ginawa ng Panginoong Yesus para sa atin. Siyasatin natin ang ating mga sarili. Tayo po'y yumuko at manalangin. Lord, kami po'y lumalapit sa iyo. Nagpapasiyasat, nagpapasaliksik, Panginoon, dahil ikaw lang ang makapagbibigay sa amin ng karapatan. Ikaw lang ang pwedeng gawin na paging dapatin kami na tanggapin ang katawan at dugo ng Panginoong Hesus. Patawarin mo kami, Panginoon, sa aming mga nagawang kasalanan. Padalisayin mo kami. Ang tanging kumpiyansa po namin na mapabilang sa banal na hapunan ay ang ginawa ng Panginoong Hesus para sa amin. Kung kami lang po sa sarili namin, wala po sanang qualified sa amin to partake in the Lord's Supper. Ngunit salamat sa kagandahang loob mo. Nawa ay gawin mong buhay na karanasan ito sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, ang kanyang presensya na siyang magbibigay ng buhay na kahulugan sa pagtanggap namin sa katawan at dugo ng Panginoong Hesus. Kaawaan mo kami, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Hesus. Amen. On a hill far away stood an old rugged cross, the emblem of suffering and change. And I love that old cross where the dearest and best for a world of lost sinners was laid. So I'll cherish the old rugged cross till
trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. Oh, that old rugged cross, so despised by the world, has a wondrous attraction for me. For the dear Lamb of God left His glory above to bear it to dark Calvary. So I cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. In the old rugged cross, stained with blood so divine, a wondrous beauty I see. But was on that old cross Jesus suffered and died to pardon and sanctify me. So I cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. To the old rugged cross I will ever be true. Each shame and reproach gladly bear. Then He'll call me someday to my home far away, where His glory forever I'll share. So I cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. Ganito po ang nakasaad sa banal na kasulatan. Ito ang katuroang tinanggap ko sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya ipagkanulo, ang Panginoong Jesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-pira sa iyon at sinabi, "Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin." Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, "Ang kopang ito, ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalaala sa akin."
Tayo pong lahat ay tumayo at manalangin. Dakilang Diyos, lubos kaming nagpapasalamat na sa pagkakataong ito ay muli mong sinariwa ang kahalagahan, ang walang kapantay na halaga na ginawa ng Panginoong Jesus. Ang kamatayan niya sa krus ng Kalbaryo na siyang tumubos sa amin upang kami ay mapatawad sa aming mga kasalanan, mabigyan ng matibay na pag-asa na makakasama ka namin sa iyong kaharian ng walang hanggan, Panginoon. Tulungan mo nawa ang bawat isa sa amin na maipahayag namin ang mensaheng ito sa sino man at sa lahat ng pagkakataon. Dalangin din namin na ingatan mo nawa at tulungang makapamuhay ng nararapat sa iyo ang bawat isa sa amin, lalong-lalo na ang mga kapatiran naming nasa ibayong dagat, Panginoon. Ang mga kapatiran naming nasa Hong Kong, nasa Canada, nasa Middle East, nasa angmang lupalop ng daigdig, katulad ni na Junjun na nagbibiyahe. Ang mga kapatiran naming nasa medical services, ingatan mo sila sa mga sakit na hindi nakikita, Panginoon. Maging ang mga nasa military service ng mga kapatiran namin, ingatan mo din sila, O Lord. Igawad mo nawa ang lunas sa mga may iniindang sakit, Panginoon. Tulungan mo nawa ang mga nanghihina sa amin na palakasin mo. Tulungan mo nawa ang mga nagpapahayag ng iyong mga salita na sila'y maging tapat, sila'y hindi matatakot na magpahayag, lalong-lalo na ng Ebanghelyo. Huwag silang mahihiya katulad namin, Panginoon. Tulungan mo din ang mga magulang na maakay nila ang kanilang mga anak, pangunahan nila ang kanilang mga anak palapit sa iyo, kay Kristo. Tulungan mo ang mga anak na magpasakop sa iyo, igalang nila ang kanilang mga magulang sa pamamagitan mo, sapagkat ito ang nararapat para sa kanila. Tulungan mo din, Panginoon, ang mga nagsisilbi sa iyo, mga ginagamit mong mga kapatiran namin, nag-aayos, naglilinis sa bahay panambahan, mga naghahanda ng mga makakain, na nawa ay ibigay mo sa kanila ang kanilang pangangailangan. Tulungan mo din, Panginoon, ang mga namumuno sa aming bayan, na piliin nila na sundin ang iyong kalooban, na hindi uunahin nila ang kanilang pansariling kapakanan o interes, bagkus ay mamuno sila ng nararapat, sapagkat ikaw ang nagluklok sa kanila, Panginoon. Dalangin namin at inihiling namin na paghariin mo ang kapayapaan sa aming mga buhay, sa aming komunidad, sa mga paaralan. Tulungan mo din, Panginoon, ang mga umaasa sa iyo, naghihintay sa tugon ng kanilang mga panalangin. Tugunin mo sila, Panginoon. Dalangin ko din, Lord, na pagliwanagin mo ang iyong presensya, ang iyong kapangyarihan, ang iyong biyaya, ang iyong kagandahang loob sa buong GBC family, O Lord. Pangunahan mo kaming lahat na makapamuhay ng karapat-dapat sa pagkatawag mo sa amin. Salamat, Panginoon. Dakila kang tunay. Sa iyo lahat ang papuri, ang pagdakila at pagsamba. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Praise God. Igasok, awat tumanaw.
Kami ganda, may naman